Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Rusul wa Risalat. Sa ingat yatalaki na natin yung mga propesiya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ngayon naman inshallah kay Isa alayhis salam. Bisharatu Isa alayhis salam. Yung mga propesiya ni Isa alayhis salam tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre sa pagtalakay natin sa mga ito, ang pangunahin natin na batayan, Quran pa rin. Hindi Bible. Okay? Marapat na kumbaga, tumatak sa isip ng Muslim yan. Ang pangunahin nating batayan palagi ay Quran. Bakit bawal ang baboy? Sasagot natin Quran, hindi Bible. Kasi, ang sinusunod nating Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung iba kasi na-addict na masyado sa Bible . O tanungin mo, bakit nakahijab yung mga babaeng Muslim? Sasagot Bible. Bakit bawal baboy? Katulad kanina, sasagot Bible. Ba't yung Muslim pwedeng mag-asawa ng marami? Sasagot Bible. Hindi ganun. Sagot natin palagi ay kung ano ang batayan sa Quran at sa Sunnah, insyaallah. So dito, wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala anna Isa basyara bi rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ipinabatid sa atin ni Allah na si Isa alayhis salam ay nagpabatid at nagbigay ng bushra, ng propesiya, magandang balita, tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangunahin dito yung doon sa Quran, sa Surah As-Saf, verse 6, chapter 61, verse 6, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا. Nang sinabi ni Isa alayhis salam na anak ni Maria, o ang kanang Israel, tunay na ako ay sugo para sa inyo. Na musaddik. Musaddik, nagpapatotoo. Musaddikan lima bayna yadayya minat Taurat. Na nagpapatotoo sa anumang nauna sa akin na mga ipinahayag sa Torah. Ibig sabihin, pinatotohanan niya kung ano ang binabanggit sa Torah. Na si Isa alayhis salam, sugo siya, pero pinapatotohanan niya ang Sharia at Akida ni Musa alayhis salam. Kumbaga wala siyang bagong dala na Sharia. Ito yung pagkakaunawa natin. Kung ano yung isinabatas sa mga Hudyo, yun din yung dala-dala niya. Yun din ang dala-dala ni Isa alayhis salam. Kaya nga sabi dito, musaddikan lima bayna yaday minat Taurat. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. At siya daw ay mubashir, nagbibigay ng magandang balita tungkol sa sugo na darating pagkatapos niya at ang pangalan nito ay Ahmad. Ang pangalan ng Rasul na darating pagkatapos niya ay Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Pero nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala ang malilinaw na mga tanda at patunay, sinasabi nila na ang kanyang daladala ay malinaw na salamangka. So, tinutukoy pala rito na falamma ja'ahum, yung ja'a dito tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una akala ko, tinutukoy dito si Isa alayhis salam. Pero yun nga sa tafsir, ang tinutukoy pala rito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo. Pero either way, kahit si Isa alayhis salam pa, halimbawa, unawain natin ito na si Isa ang tinutukoy dito na ja'a, ganun pa rin, pinasunungalingan siya ng mga Hudyo. At ang kanyang mga himala na ginawa ay
ininterpret din nila bilang sihir o salamangka. Ngay paliwanag, dagdag na paliwanag sa aya na ito, na yung Ahmad na tinutukoy dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din. Wa Ahmadu min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang Ahmad ay kabilang sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama thabata fi Sahih al-Bukhari an Jubair bin Mut'im. Iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Jubair bin Mut'im. Sabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, inna li asma'un. Tunay na ako ay mayroong mga pangalan. Meron siyang iba't ibang mga pangalan. Ana Muhammadun, ako si Muhammad. Wa ana Ahmadun, ako si Ahmad. Wa ana al-mahi, alladhi yamhullahu bi al-kufra. At siya daw ang mahi, ang kahulugan ng mahi, alif lam mim alif ha ya, mahi as in fa'il ito ng maha. Siya raw ang gagawing instrumento ni Allah upang burahin ang kufur. So yung mahi sa kahulugan ng tagapagbura o tagapag-alis. At isa pang pangalan niya, wa anal hashiru. Hashir, ha alif shin ra, alladhi yahshurun nasu ala qadami. Na siya raw ang al-hashir, na ibig sabihin tagapagtipon, o kaya dito matitipon, na sa kanya raw matitipon ang mga tao sa araw ng paghuhukom. At totoo naman, kasi nga isa sa mga mangyari sa araw ng paghuhukom ang pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga tao. At panghuling pangalan niya, wa ana al-aqib. At siya raw ang aqib. Aqib, ibig sabihin, kumbaga, kasunod. Kasunod. Na kasunod sa kahulugan na kumbaga, kasunod ng mga propeta sa pagdadala ng mga mensahe. Alhamdulillah. Sumunod na nabanggit dito, mathalani fit Taurati wal Injil. So piniliwanag muna ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah ang tungkol sa Torah at Injil para maging mas malinaw nga ito inshallah. So sinabi nga niya, daraballahu fit Taurati wal Injil mathalaini li rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihi. Si Allah, inilarawan niya ang Torah at ang Injil para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba. So sinabi doon sa aya sa Suratul Fath, verse 29, sinabi ni Allah, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sinabi niya si Muhammad, nasugo ni Allah, at ang kanyang mga kasama, sila ay malulupit sa mga hindi mananampalataya at sila ay mahabagin sa kanilang kapwa. So sila ay malupit sa mga mananampalataya at mahabagin sa kanilang kapwa. So, siyempre, unawain natin ito ng tamang pag-unawa. Malupit sila sa mga hindi mananampalataya na kalaban nila. Kung hindi kalaban, walang dahilan para pagmalupitan mo yun. Katulad halimbawa sa kalagayan ng mga dhimmi, ng mga musta'min, ng mga muahid, hindi mo yung kailangan pagmalupitan. Meron silang karapatan na pinangangalagaan sa Islam. Sa halimbawa, merong mananampalataya, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pakikitaan natin sila ng habag o pauumanhinan o kaya ay hindi papansinin ng kanilang masamang ginagawa. Kasi kung paanong hindi tayo maaring mamiminsala ng kuffar na hindi naman kalaban, ganun din tayo, kumbaga, maaring maminsala sa sino mang Muslim na karapat dapat na pinsalain. Kumbaga, bilang
bilang pagpapatupad ng amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kasi maaring darating sa sukdulan ng pinsala, pamiminsala, ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Bawa sa pagpapataw ng parusang kamatayan at iba't iba pang mga parusa na pwedeng ipataw ng estado ng mga Muslim o anumang jamaan ng mga Muslim para sa sinumang mga kasapi nito na lumalabag. Pwedeng mangyari yun. Pero itong dalawa na ito, ang pagiging malupit sa kuffar, kumbaga ito yung ito yung general na rule. At pagiging mahabagin sa mga mananampalataya, ito rin ang general na rule. Pero syempre nga, sa bawat generalization, merong exceptions. To every rule, there is an exception. Kung ito ang batas na tayo ay malupit sa kuffar, merong kuffar na hindi pwedeng pagmalupitan. Kung ito ang batas na dapat mahabagin tayo sa mananampalataya, merong mananampalataya na dapat makaramdam din sila sa atin ng lupit o paninindigan, kumbaga, sa katotohanan. Kasi kung wala lang, lalamya-lamya lang tayo, kasi akala natin yun ang kabanalan, yung hindi ka makikipag-away, o hindi ka maninindigan, oo ka lang ng oo, walang mangyayari sa atin, pare-pareho. Paglalaroan lang tayo ng masasamang tao, babaluktutin lang nila ng babaluktutin ng Islam. Itong community na to, kung magpapakabait lang tayo dito masyado, oo lang tayo ng oo, sasamantalihin tayo rito. Sasamantalihin tayo ng mga masasamang tao. So dapat merong paninindigan ang Muslim. Oo, ganito. Malupit tayo sa kuffar, pero hindi lahat ng kuffar kailangan pagmalupitan. At mahabagin tayo sa Muslim, pero hindi lahat ng Muslim karapat-dapat sa ating habag. Hindi lahat ay karapat-dapat sa ating habag. Kailangan makatikim din sila sa atin ng paninindigan. Yun nga, para para matauhan, kumbaga. Kasi kung mananahimik lang tayo, walang mangyayari sa atin, pare-pareho. Sa kabilang sa kanilang mga tanda, tarahum rukkaan sujjada, na makikita mo ang mga mananampalataya, sila ay mga nakaruku at nakasujud. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Sila ay pawang mga naghahangad ng biyaya ni Allah at kanyang kaluguran. Ito ang tunay na mananampalataya na sinusuportahan, kumbaga, na karapat-dapat sa ating habag. Kung merong mananampalataya, maaaring siya ay nagkakasala, nagkakamali, pero nakikita naman natin na siya ay nagsisikap na magkamit ng kaluguran ni Allah at biyaya ni Allah. So maaari tayong yun nga, magiging mahabagin. Pero kapag kupal, kailangan nating manindigan, inshallah. So nililinaw natin ang bagay na ito kasi matagal nang inaabuso ng masasamang tao ang konsepto ng kabaitan sa Islam. Kasi hindi ito nauunawaan ng maayos ng mga Muslim. Maraming nananamantala dito. Kaya tingin nila sa akin masama . Wala kayong bihira yung makakita ng tao na pupuri sa akin. Maraming hindi natutuwa sa akin. Kasi ang nangyari, parang na lang yung Islam . Ginawa na nilang parang relihiyon ng mga Kristiyano. Magbanal-banalan, yung huwag magagalit, huwag magpapayo, huwag pupuna. Hindi ganon. So, ibang ating relihiyon sa relihiyon ng iba. Tayo ay may paninindigan, alhamdulillah. At ang pinaninindigan natin, yung kung anong naayon sa dalil. Okay? Kaya nga kung merong nagtatalo, tingnan nyo, ano ba yung dalil ng bawat isa? Bago kayo kumampi. Hindi yung kakampi kayo doon agad-agad doon sa unang nagsumbong. O si Mujahid, ganito ginawa. O ganun ba? Ganyan talaga yan. Kasi hindi nyo na tinimbang kung ano ba yung nangyari. Hindi nyo na tiningnan yung mga panig. So dapat yung tao ay mayroong paninindigan pagkiling sa katotohanan. Yung lagi kong sample, yung mga sahaba, naging madali sa kanila na solusyonan ang problema ng khilafa. Oras lang, pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natukoy agad nila si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bilang khalifa. Kasi lahat sila kumakapit sa katotohanan. Lahat kasi sila may alam
Pero kung ang jamaan ng mga Muslim, puro mangmang, magtatalo lang ng magtatalo. Mag-iimbento ng dalil. At kapag matatalo na, magdadrama. Aastang api. Lalayas na lang sa Muslim community para pagtakpan ang kanyang kasamaan habang pinagmumukhang masama ang mga nanindigan sa katotohanan. Ganyan tayo dito. Tingnan mo yung mga naglayasan dito. Kaya yung mga susunod na lalayas dito, asahan nyo na yun din sila. Mga hindi nakaporma, kaya aastang api na lang para pagtakpan ang kanilang kasamaan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ang palatandaan sa kanilang mukha ay ang bakas ng sujud, ng pagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Natalakay na natin to dati. Matagal na yung tinatalakay pa natin yung fake. So tinutukoy dito na tanda sa kanilang mukha, hindi yung kalyo sa noo. Kasi hindi naman lahat ng tao na laging nagsusujud ay nagkakaroon ng kalyo sa noo. At hindi porke may kalyo sa noo ay laging ang nakasujud. Kasi iba-iba ang balat ng tao. Kumbaga, hindi natin alam, baka yung iba, kapag walang nakakakita, nililihan niya yung noo niya para magkaroon ng kalyo, para mangitim, para magmukha siyang banal. Hindi yun ang palatandaan ng kabanalan. Hindi yun ang ibig sabihin dito. So meron silang tanda na nandoon sa kanilang mga mukha, na dulot ng kanilang pagpapatira pa. Na itong tanda na ito, kumbaga, sinasabi ng mga scholar, yung tanda ng sujud na ito, hindi nga yung peklat sa noo. Kundi ang tanda na tinutukoy dito, yung liwanag na matatagpuan o makikita sa kanilang mga mukha na dulot ng kanilang pananampalataya. Pero syempre, ulitin natin, hindi porke pogi, mananampalataya. Kasi merong mananampalataya, maitim talaga yung mukha niya eh. Tapos iisipin mo, masamang tao siguro to. Tapos mukhang masungit. Tapos merong isa makasalanan, mukhang pogi. Hindi rin eh. Kaya dapat maingat tayo sa pagtanggap sa kung ano mang, kumbaga, ibibigay ng tao na pagpapakahulugan sa ganitong mga aya. Hindi ito palaging literal. Ngayon nga, ang kanilang tanda sa kanilang mga mukha ay dulot nga ng pagpapatira pa. Dalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Ganito inilarawan ni Allah ang mga mananampalataya sa Torah at kahit sa Injil. So, ibig sabihin sa Torah, inutusan din sila na magsala. Sa Injil, inutusan din sila na magsala. Ganun sila inutusan ni Allah. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaglada fastawa ala suqihi tu'jibu az-zurra'a liyagida bihimul kuffar. Sa dalawang kumbaga yung dalawang pareho, yung Torah at Injil, binabanggit ng mga mananampalataya sa katulad nung kung paanong tinukoy ni Allah. Na yung mga mananampalataya, malupit sa kuffar, mahabagin sa mga mananampalataya, at sila ay naghahangad ng biyaya at kaluguran ni Allah. At nababakas sa kanilang mga mukha ang bakas ng kanilang pagpapatira pa. So ganito ang paglalarawan sa kanila ni Allah sa Torah at sa Injil. Na sila nga ay katulad ng binhi nung pananim na kumbaga tumutubo na nag-germinate na siya, nagsimula na siyang mag-germinate. So di ba yung buto? Kapag nagsimula siyang mag-germination kasing tawag doon eh. Kapag meron ng lumitaw na parang maliit na sanga doon sa buto. Kumbaga sa anong tawag doon sa yung monggo na tumubo na ng konti. Di ba monggo yung buto? Tapos pag tumubo na siyang konti, gulay din yun eh. Toge. So yun, parang ganun. So
Yung mga mananampalataya daw parang ganun, parang toge na tumubo na yung munggo. Ganun. So katulad daw ng zar akhraja shat'ahu. Yung shat'a na tinutukoy dito, yun yung kanyang unang stem niya na lalabas. Tapos meron dong di ba? May lalabas na isang dahon o 2 dahon. Tapos doon na mahati uli yung mga halaman. Kung sila ba ay monocotyledon o dicotyledon. O, pinag-aralan nyo yun, hindi. Wala. O tulog kayo. Diba? Sa dalawa. Sasabi ni Allah, katulad daw sila nung ganito, yung mga mananampalataya katulad ng buto ng halaman. Na kapag ito ay lumitaw na, ito raw ay kakapal at ito ay magiging matuwid. At kapag nakita na ito ng mga nagtanim, natutuwa yung mga nagtanim. Kasi nagsisimula ng umusbong ang iyong tinanim. Upang dulutin ni Allah na magalit ang mga hindi mananampalataya. So, ang sinasabi dito ni Allah, kumbaga, yung mga mananampalataya tuwinang sila ay nagiging malakas, makapangyarihan, hindi nalulugod ang mga hindi mananampalataya. Naiinis sila, nagagalit sila. Kaya nga naniniwala talaga ako, yung mga jamaan ng mga Muslim, nakatutok din talaga dyan si Satanas eh. Laging may drama nalilitaw sa mga Muslim community. Laging may fitna nalilitaw. Kaya kung halimbawa dito, di ba, isipin nyo, gulo-gulo naman dito sa Al-Hijra, laging may gulo. Asahan na ninyo kasi si Satanas, kung yung kuffar na mumuhi na magiging malakas ang mga Muslim, lalo na si Satanas. Kaya aagapan niya yun. Gagawa siya ng paraan. Kukuha siya ng instrumento para magkaroon na isa sa atin na magiging panggagalingan ng fitna o ng kaguluhan na yun. Gagawa siya ng paraan. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob kapag isipin nyo, lagi na lang may gulo, lagi na lang may nagtatalo, lagi na lang may drama. Normal eh. Ipagpasalamat nyo na lang kay Allah na hindi kayong pinanggagalingan ng fitna. Yun ang pinakamahalaga. Hindi sa atin nanggaling ang fitna. Kasi lilitaw at lilitaw. Si Torno aalis. May papalit dyan sigurado. Hindi mawawala, hindi na mauubos. Hindi na mauubos. Kaya dapat matatag matatag ang pamayanan, yung nakakapit ito ng mahigpit sa dalil. Kasi kung mahigpit yung pagkakapit sa dalil ng pamayanan, hindi alam agad, tukoy agad kung sinong mali. Tukoy agad kung sinong mali. Alam kung sino ang nagpapalaganap ng fitna. Alam kung kanino tayo kakampi. O kumbaga, hindi naman kakampi, syempre nakakampi lang basta-basta. Kumbaga, kakampi tayo matapos na maging malinaw sa atin kung anong tama at mali. So, yung mga kuffar, nagagalit sila kapag ang mga Muslim ay nagiging ganito. Tumatatag. Lalo naman si Satanas. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob ko sa community, laging may kaguluhan. Laging may kaguluhan. Magano yan. Hindi yan mawawala. Baka susunod, may addict na rin nakatira rito. O kung ano pang mga kalokohan na ginagawa ng mga tao. Kasi nga, liyagida bihimul kuffar upang galitin ni Allah ang mga hindi mananampalataya sa pamagitan ng pagiging matatag ng mga Muslim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum magfirataw wa ajran nadhima. Si Allah ay nangako sa mga mananampalataya at gumawa ng mabuti na kabilang sa kanila. Nangako si Allah sa kanila ng kapatawaran at malaking gantimpala. So ito yung naging kalagayan ng mga mananampalataya kahit sa Torah at sa Injil. Dumaan sila sa matinding pagsubok. Walang sino mang pamayanan ng mga mananampalataya liban na lang na dumadaan sa pagsubok. Kasi hindi naman paraiso to eh. Hindi naman paraiso itong mundo. Lugar talaga ito ng pagsubok. Lugar ito ng pagsubok. Kaya nga kung meron kang hindi nagugustuhan sa
sa pamayanan, mga kaguluhan, ganun. Ipagpasalamat po kay Allah unang-una na hindi ikaw yung pananggagalingan ng kaguluhan. Na hindi ikaw ang pinanggagalingan ng kaguluhan. Kasi kung ikaw pinanggagalingan ng kaguluhan at na-realize mo na ikaw ngayon, magtauba ka. Mabuti na rin na na-realize mo. Kasi minsan hindi nakaka-realize yung tao. May mga tao na hanggang huli, naninindigan sila sa kanilang pagkakamali. Naninindigan sila sa kanilang pagkakamali. Katulad doon sa aya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. May mga tao na kapag sinabihan mo sila na katakutan nila si Allah, nagmamalaki sila. Nagmamalaki sila. At kumbaga pinaninindigan na nila yung kanilang kasalanan. Na hindi yun kasalanan. Sasabihin nila, hindi yun kasalanan. Ikaw na naninita, ikaw na nangangaral, ikaw ang malisyoso ka. Yun ang sasabihin nila. Hindi mo inuunawa yung kalagayan ko at yung kung ano-anong mga katwiran nila. So totoo yun na may mga tao na hindi nila nakikita yung kanilang pagkakamali. At ito yung mga tao na ligaw talaga. Kasi kapag yung tao hindi niya inaamin na mali siya, anong ihihingi niya ng tawad kay Allah? Anong ipagbabalik loob niya kay Allah? Kung hindi nga niya tinatanggap na nagkamali siya o nagkasala siya. So yung mga mananampalataya dito, ang mahalagang bahagi nitong na ito, yung bakit ito nabanggit ni Sheikh Omar Al-Ashkar, na kahit doon sa Torah at sa Injil, inilarawan ng mga mananampalataya na sila'y dumadaan sa mga pagsubok. At anumang pinagdaraanan ngayon ng mga Muslim, nangyari din ito sa mga naunang mga ummah. Maaring mas matindi yung pinagdaanan nila o maaring mas matindi yung pagdaraanan natin, depende sa iba't ibang lugar at panahon ayon sa hikmah ni Allah. Na pareho, kumbaga yung pare-pareho mga ummah ng mga sugo na dadaan sa mga pagsubok ni Allah. Alhamdulillah. So dito, kumbaga nilinaw na si Isa alayhi salam ay nagbigay nga ng kanyang propesiya sa pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero mababanggit muli yung iba pang mga nababanggit naman sa lumang tipan at kahit do sa bagong tipan na pala kay Isa alayhi salam. Sa susunod matatalakay natin yung mga aya o mga talata sa Biblia tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.